Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with a healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news? Na balita, walang tigil na impormasyon at tuloy-tuloy na reports kasama ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng malalaking balita, maiinit at viral. Hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido Hataw Balita. Rapido Hataw Balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido Hataw Balita. Mga malalaking balita, hahataw na!
Rapido, hataw, balita. Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Rapido Hataw Balita, Martes, March 3, 2026. Sa ating pong headlines, Pangulong BBM hihirit daw po ng emergency powers para ibaba ang excise tax sa petrolyo sa sandaling lumampas ang presyo sa $80 per barrel. Mahigit 1,000 Pilipino sa gitnang silangan humihiling na ng repatriation. Mga ebidensya laban kay VP Sara Duterte sa issue naman ng bribery, malakas daw ho base naman sa third impeachment complaint. Halos 100 flights pa Middle East kanselado, diverted. Higit 10,000 pasahero apektado ayon sa kaap. Naku po, ito na naman tayo. Aga-aga This early, ha? Oo, this early, ano? Ka-impose lang kanina. Ngayon na naman, ito na naman. Panibagong big-time oil price increase. Namumuro sa gitna ng nangyayaring kaguluhan. Diyan po sa gitnang silangan. At dalawa naman patay sa bumagsak na chopper sa Pililla, Rizal. Isa namang fish vendor pinagbabaril, patay sa Rizal. At isang school principal arestado sa drug den sa Davao Oriental. Rapido, hataw, balita. Ano po mga lingkod sa pagbabalita, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ating mga balita, posibleng hilingin daw ho ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa dalawang kapulungan ng Kongreso na payagan siyang tapyasan ang excise tax sa langis. Baka pwedeng alisin muna. Huwag lang tapyasan. So malaking halaga mawawala sa revenue ng gobyerno. Ganun talaga. Sabagay. Nasa krisis tayo. Ano ho? Ito po ay kapag lumampas na po sa $80 per barrel ang halaga ng krudo sa Dubai dahil sa matinding tensyon ngayon sa gitnang silangan. Sinabi ng Pangulo na kapag sumipa ng gusto ang presyo ng langis sa world market, ihimukin daw po niya mga mamabatas na siya bigyan ng kapangyarihan na bawasan ang excise tax sa petroleum products. Magpapatupad ang pamahalaan ng targeted fuel subsidy para sa mga sektor na maapektuhan ng patuloy na sigalot sa Middle East. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ibibigay ang subsidy sa mga sektor ng transportasyon, agrikultura at pangingisda sa sandaling lumampas sa $80 kada bariles ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Samantala, mahigit naman sa 1,400 overseas Filipino workers ang nagpahayag na ng interes na umuwi ng bansa. Rapido, hataw, balita. Samantala naman, dumadaing ng food assistance sa mga Pilipino sa bansang Israel na naipit po ngayon sa sigalot sa Middle East. Ayon po kay Philippine Ambassador to Israel, Eileen Mendiola, bagamat itinakda ng batas sa Israel na bawat gusali may mga bomb shelter, ilan sa mga lumang building ang wala pa raw ho nito. Dahil po dito ay nagtutungo sila sa mga community shelter na kadalasang walang supply ng pagkain. Sa ngayon wala naman umanong problema sa supply dahil sa bukas pa rin ang mga grocery store sa Israel. Normal din naman ang mga aktibidad ng mga mamayan sa naturang bansa. Maliban na lamang kung patunugin muli ang sirena na hudyat para lumikas sila sa mga bomb shelter. Higit sa 100 OFWs na mga biyahe sa ng Dubai, Bahrain at Saudi Arabia ang na-stranded sa Terminal 3 na naiya nakalipas na magdamag dahil sa saradong airspace sa mga tinutukoy na bansa. Kaya naman kinuha muna ng mga galing pa sa malalayong probinsya ang alok na temporary accommodation ng DMW at OWA para i-monitor ang sitwasyon sa hotel sa pagbabakasakali na agad matapos ang gulo sa Middle East. May ilan namang OFW ang pumunta pa rin sa NAIA para personal na alamin ang kanilang flight status kahit pa alam nila na kanselado na ang kanilang biyahe. Patay ang 2 katao habang 3 naman ang sugatan matapos ang bumagsak ang sinasakyan nilang Bell 505 helicopter sa Upper Barak, Barangay Kisao sa Pililla, Rizal kanina umaga. Sinabi naman ni Mayor John Masinsin na isang Malaysian national
ang namatay on the spot, habang isa ang dead on arrival sa ospital. Sa report po ng Civil Aviation Authority of the Philippines, CAAP, patungo raw po ng Quezon Province ang naturang helicopter mula sa Metro Manila. 5 ang kabuang sakay ng helicopter kasama naman ng lisensyadong piloto na patuloy na nagpapagaling at 2 foreign national. Sa ngayon po ay nagpapatuloy pang investigasyon ng mga otoridad at CAAP sa naturang aksidente. Nakakulong na ang Filipino-Chinese na pinaniniwalaan na sa likod na mahigit sa 605 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo na natagpuan sa isang bodega sa Plaridel, Bulacan. Ito'y matapos sa tanggihan ng hukuman ng petisyon ni Randy Ngo na makapaglagak ng piyansa para sa kasong paglabag sa Section 1401 ng Republic Act 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Dahil sa desisyon, inutusan ng Korte ang Bureau of Customs bilang kustodya ng akusado na ilipat ito sa custody ng BJMP facility sa Metro Manila. Babatid na si Ngo ay nakapiit sa male dormitory ng BJMP sa Quezon City Jail. Ang Filipino-Chinese ang umupa sa Miraid na bodega na mahigit sa 605 milyong pisong halaga ng smuggled cigarettes sa Barangay Bulian sa Plaridel noong nakalipas na taon. Natuklasan ng mga sigarilyo na pinaniniwala ang galing sa China at Vietnam ay walang BIR stamp at graphic warnings, indikasyon ng paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at National Internal Revenue Code. Rapido, hataw, balita. At ngayon po sa rapido ng ating mga report, higit 1,000 Pilipino sa Middle East humiling daw po na repatriation ayon po kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Report mula kay RH14 mula sa Malacanang, Let Narciso. Miss Let. Ray Romel, aabot sa kabuang 1,416 na mga Pilipino sa gitnang silangan ang gusto ng umuwi sa Pilipinas sa gitna ng tensyon doon. Sa press briefing, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nasa 586 OFW sa Dubai ang humiling ng repatriations. Sa Israel, 297, Abu Dhabi 270, Bahrain 231, may 22 sa Jordan at 10 sa Iran. Aminado si Pangulong Marcos na pahirapan ang pagbiyahe sa ngayon dahil delikadong magpalipad ng eroplano. Ang nakikita raw na opsyon ay by land transportation, bagamat maging ito ay peligroso dahil maaaring mapagkamalang hostile movement. Kaya naman tinayuhan nito ang mga Pilipino sa Middle East na manatili muna sa maligtas na lugar at sumunod sa abiso ng mga otoridad sa kanilang host countries. Siniyak ng Presidente na mayroong plano para masigurong ligtas ang ating mga kababayan at handa ang pamahalaan na pauwiin ang mga ito sa Pilipinas sa oras na magkaroon ng tamang pagkakataon. Hanggang natin si Pangulong Marcos. Meron tayong mga pinaplano dapat na mga ruta kung saan natin mailabas ang ating mga kababayan, mga foreign overseas workers. Ngunit yung mga rutang yan ay sumara na dahil nung una, hindi naman sila binobomba. Ngayon, binobomba na. So, kaya very, very fluid ang situation. Kaya patuloy namin monitor. We are in continuous contact, constant contact with our labor attaché, of course, our ambassadors, our labor attachés, and our defense attachés para malaman kung ano ba ang sitwasyon. Si Pangulong Bongbong Marcos, ito si Letter C para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte sa issue ng bribery, malakas batay sa third impeachment complaint. Ibalita mo yan, update mula sa Kamara, RH number 12, Manang Milky Regunan. Manang Milky. Romel at Ray, malakas sa may ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte sa issue ng bribery bilang bahagi ng articles of impeachment na nasa ilalim ng third impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Binigyan din ito ni Representative Leila De Lima ng mamayang Liberal Party List, endorser ng third impeachment complaint sa kanyang manifestation sa pagtalakay ng House Justice Committee sa impeachment complaints laban sa VP Sara. Ayon kay De Lima, suportado ng mga ebidensya, annexes at attachments ang grounds ng bribery sa third impeachment complaint.
Sabi ni De Lima, ang 98-page impeachment complaint ay puno ng records at files mula sa Kamara, transcript ng mga hearing, photocopies ng certified true copies, ng liquidation at accomplishment reports ng OVP, notices of disallowances mula sa COA, certifications sa mga fictitious o gawa-gawang pangalan ng mga benepisyaryo at audit observations. Giti De Lima, malaki ang pananagutan ni VP Sara dahil siya mismo ang nag-aproba ng mga dokumento at may kontrol sa disbursement sa pamagitan ng utos sa kanya mga staff, kaya malinaw ang usapin ng command responsibility. Mula sa muli ring sinariwa dito sa hearing ang ilang videos ni VP Sara para ipakita ang asal ng Vice Presidente. Narito ang manifestation ni Representative Leila De Lima sa hearing ng House Justice Committee. We're talking here as one person, same person, si VP Sara, as both the Vice President and the DepEd Secretary. And we can also say that this is also part of the pattern, the scheme, in those that we allege, the complainants allege to be attributable to the VP, is also attributable to her in her concurrent capacity as DepEd Secretary, because nga, nandyan yung modus, is the same modus. So we cannot separate the personalities of VPs of Sara Duterte as VP and also as concurrent capacity in those years that she was DepEd Secretary. Because nga, concurrent nga, we are talking here about same person. And we need to look into what is clear to be modus, the scheme, the pattern of her irregular acts constitutive of impeachable offenses. Samantala, ang fourth impeachment complaint o culpable violation of the Constitution and other high crimes. Dumipensa si Representative Bong Suntay ng 4th District ng Quezon City sa ginawang pagbabanta ni VP Sara sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker Romualdez. Katwiran ni Suntay kung meron daw intensyon si VP Sara na pumatay, hindi niya daw ito isa sa publiko. Sinagot siya ni Representative Janice De Gamo ng Negros Oriental dahil mabigat kung ang banta ay mula mismo sa isang mataas na opisyal na may kakayahan na isagawa ang naturang krimen. Ako si Milk Reguna nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Milky. Samantala naman, suspension excise tax sa langis. Ito raw po ay suportado ng isang senador, si Senador Erwin Tulfo. Ating alamin sa report ni RH28, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Well, suportado ni Senador Erwin Tulfo ang kahilingan natin suspension ng excise tax sa langis. Dulot ito ng matinding kaguluhan sa Middle East. Ayon kay Tulfo, tiyak na susuportahan ito ng kanyang mga kasamaan dahil alam nila kung paano ito makatutulong sa ating mga kababayan. Dahil kung hindi ito gawin ay hindi lang presyo ng langis ang sisirit kundi maapektuhan ng lahat kasama ng presyo ng pagkain at pagtaas ng pamasahe. Naintindihan ng senador ang pangamba ng mga nasa economic cluster na malaking pondo ang mawawala kapag sinuspindi ang excise tax. Ngunit sa sitwasyon sa ngayon ay mas mahalaga ang pangailangan ng tao kaysa mawawalang pondo. Kapag umabot naman sa $80 per barrel ang presyo ng langis, ay obligado ang gobyerno na maglabas ng fuel subsidy para sa transport at agriculture sector. Narito si Senador Erwin Tulfo. My colleagues will support this kasi po makakatulong po sa mga kababayan natin kasi para hindi masyado mabigatan yung ating mga kababayan. Sino ba mambabatas na hindi po susuporta dyan? Remember, we're representatives of the people. Baka magalit po yung mga tao na we represent. And it's common sense. It's common sense. I mean, bakit mo tatanggihan yan? Kung naghihirap yung tao, hindi ka sasang-ayon na alisin ng executive, yung excise tax for a while. Sabihin natin, sige, excise tax, kailangan natin ng pondo. Isipin na muna natin later yung pondo. Ang problema yung now, yung kinakaharap, yung very near future, within the next few days, few weeks, natataas, sisirit yung presyo ng produkto ng petrolyo. Aba pa na, makakaagapay yung kababayan natin dyan. Expect na tataas po yung mga pamasahe, mga pagkain, dahil siyempre may mga pamasahe po yan. So kailangan siguro talagang alisin muna itong exercise. Temporary lang naman po ito, hindi naman po ito indefinite.
Pabor din si Senate Majority Leader Juan Miguel Migzubiri na bigyan ng kapangyarihan ang presidente para ibaba ang excise tax sa langis. Kailangan nilang kumilos ng mabilis upang makatulong sa matinding epekto ng pagtaas ng presyo ng mga pagkain at kuryente. Ito si RH20, Raymond Datas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patalo si 100 flights patungo sa gitnang silangan, kanselado, diverted. Mahigit sa 10,000 pasahero apektado ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP. Ang buong detalye, balita mo yan, RH number 15, Giselle Ricafort. Giselle. Halos 100 mga flight pagitnang silangan Laka yung kanselado at na-divert dahil sa bakbakang Amerika, Israel at Iran. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, 25 dito yung kanseladong flight ng Philippine Airlines habang 24 naman yung doon sa Emirates mula February 28 hanggang ngayong araw. 13 namang mga flight ng Qatar Airways yung kanselado, 11 doon sa Cebu Pacific at Etihad Airway at 2 naman sa Kuwait Airlines. Kabilang sa mga kanselado ngayong Marso 3 yung biyaheng PR659 Dubai-Manila, PR684 Manila-Doha at PR685 Doha-Manila-Nampala. Gayon din yung EK332 Dubai-Manila, EK335 Manila-Dubai, EK336 Dubai-Manila at EK337 Manila-Dubai ng Emirates. Karamihan sa mga apektadong flight ay patungo at mula sa Doha, Dubai, Riyadh, Abu Dhabi, Bahrain at Kuwait. Hinimok ng CAAP yung mga pasahero, beripikahin muna yung kanilang mga flight status bago pumunta sa paliparan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Miss Giselle. Samantala naman, yung daw pong gulo sa Middle East walang epekto sa US support. Balikatan ayon po sa Armed Forces of the Philippines. Report mula kay RH52 Edniel Parosa. Edniel. Ray, walang nakikitang epekto ang sandatahang lakas sa Pilipinas sa suporta ng Amerika sa alyansa sa kabila ng tutok ng Estados Unidos sa tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Quezon Trinidad, hindi sila nakakakita ng kabawasan sa commitment ng Estados Unidos ay isang treaty ally. Patuloy umano rito ang patuloy pa rin maritime cooperative activity sa exclusive economic zone ng bansa, partikular sa WPS. Ngayon din, naniniwalang AFP na hindi magkakaroon ng impact ang pakikipagbakbakan ng US sa Middle East pagdating naman sa kinakasang balikatan exercises na magsisimula na sa mga susunod na buwan. Binigyang prioridad sa pulong palitan sa Camp Aguinaldo. Malaking tulong ang kaalyado at iba pang like-minded nations pagdating sa pagpapanatili ng kaayusan sa Indo-Pacific region. Pakinggan natin ang opisyal. The MMCA recently conducted is a classic example of that. So there's been no marked dip in the support of our treaty ally. Ginawa ni Admiral Trinidad ang pahayag sa Camp Aguinaldo kasabay nga ng panigurong pwedeng matulog ng mahimbing ng mga Pilipino kahit kakampi ng AFP ang mga Amerikano. Iginay ni Trinidad na labas ng Pilipinas sa nangyayaring tensyon sa Middle East at may ibang actors na dapat tutukan ng bansa pagdating sa problema nito sa West Philippine Sea. Muli, si Admiral Trinidad. You could sleep soundly at night while the members of the AFP burned the midnight candle going over our contingency plans. Ang tinig ng opisyal ng AFP. Ako si Edniel Parosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ibang balita naman, kaso ng hypertension sa mga kabataan tumataas sa urban areas. WHO nagbabala. RH number 29, Boy Gonzales sa detalye. Boy! Tumataas ang kaso ng hypertension o tinaguriang silent killer sa mga kabataan, lalo na sa mga naninirahan sa urban areas. Sa isang media forum, sinabi ng cardiologist na si Dr. Crystal Hopen Guanson na unhealthy at stressful na lifestyle ang pangunahing dahilan ng pagdami ng kaso. Anya, marami sa mga may hypertension ang umaasa na lamang sa food supplement sa halip na uminom ng maintenance na gamot. Babala ni Guanson, delikado ang ganitong hakbang dahil walang therapeutic claim ang mga food supplement at kulang o walang sapat na pag-aaral ang mga ito. Batay sa ulat ng World Health Organization, patuloy ang pagtaas ng kaso ng hypertension sa Pilipinas sa edad na 30 hanggang 69 anyos mula sa mas mababa sa 10 milyong kaso noong taong 2000
ay umabot na sa 16.8 milyon noong 2024. Sa bilang na ito, 11% lamang ang may kontrolado sa kanilang kondisyon. Ibinahagi rin ni Guason na may pasyente siyang 20 anyos pa lamang na may hypertension. Ilan anya sa mga batang apektado ay nagtatrabaho bilang call center agent at may bisyo tulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alak at labis na kape. Bukod pa sa kakulangan sa ehersisyo at obesity. Dagdag pa niya ang hindi nakokontrol na hypertension ay ang pangunahing sanhi ng stroke, atake sa puso at iba pang sakit sa puso at mga daluyan ng dugo. Ito si Boy Gonzales para sa Lisa, Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, salamat Boy. Samantala naman, negosyante raw po'y hinold up. Natangayan po ng mga alahas. Diyan po sa may Bacoor, Cavite. Report mula kay Noche Kakas. Noche. Lakay Ray at Romel, target na sa investigasyon ang 6 na persons of interest na inilabas ng Bacoor City Police Station na manoy ng hold up sa secret garage sa motor shop sa barangay Talaba 3, Bacoor City, Cavite. Sa report ng Bacoor City Police, inilala sa mga alias ang mga persons of interest na sina alias Aceron, Ledon, Obet, alias Ariel, Rocco at alias Obama na may gagagawan umano sa pang-hold up. Nabatid na isang may-ari ng motor shop na si alias Cesar ang nagpasaklolo sa pulisya sa kanyang reklamo habang chinecheck niya ang inayos na motorsiklo. 3 riding in tandem ang huminto sa harap ng kanyang shop. Bumaba ang 3 angkas na armado. Tinutukan umano siya at tinangay ang kanyang suot na gold necklace at bracelet na tansya niya nagkakahalaga ng 145,000 pesos. Tumakas ang 3 armadong sospek sakay ng 3 nag-aabang na motorsiklo papalayo sa direksyon naman ng Cavite Expressway. Tinutukoy na ng pulisya ang whereabout ng 6 na POI. Arit sa 27 na sikaka sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At kapatid ng mamabata sa Caloocan City, malinaw na personal na pera ang ninakaw sa kanya at hindi pera ng gobyerno. Edwin Duque, Edwin. Tama kay Ronel, nilinaw kanina ng Ginamito RSE na walang kaugnayan dito sa anumang proyekto, pera ng gobyerno at pera ng ninakaw sa magkailan. Kundi ito niya ay personal yan pera bilang simpleng negosyante. Hindi umano ito pera na nakalaan sa pondo o kontrata o pasahod sa mga empleyado at ang gobyerno taliwas sa mga poser o nagbabas ng ilang mga mamamayan na. Wala rin naman itong nakaugnayan sa kapatidiyan si Congressman Iglesias. Nagtiwala lamang siya na ipag sa kaban ng 9th Article ang kanyang sakatyan kung saan ay pumasok sa kanilang restaurant. Maliban sa napakahagapat maliwanag, kaya hindi niya binitbit ang pera dahil sa tiwala. Ganap ang pambabasag ng salamin ng kanyang sasakyan noong Biyernes ng gabi sa pagitan ng alas 8:30 ng gabi at alas 20:20 ng gabi at tampalis na ito ay nakitang pasagdag sa salamin kung saan ay ayon sa kanyang pahayag, dinangay ang pera na nagkakalaga ng 480,000 pesos. Nilinaw din ni Ginoong Terese, ito ay biktima siya bilang isang mamayang Caloocan. Patuloy pa rin naman ngayon investigasyon ng Caloocan Police dahil hindi gumagana ang CCTV camera sa lugar, bagay na mahirapan silang matukoy kung sino ang balarin. Ariston 3 ang ito kinagulat ng DCRH una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Edwin. Standby mga balita mula po sa mga probinsya Pilipinas ang oras sa alas 2:34. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Jiggy Manikad po.
Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon sa lahat ng bagay. Kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blues. Amoy Kala, amoy good vibes. NBC Milliones, NBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang NBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Milliones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blues. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blues. Amoy Kala, amoy good vibes. Una sa Pilipino. Mga balita ho mula po sa mga probinsya. Ratsyada Probinsya. Rapido Hatang Balita. Isang karumal-dumal na krimen ang nangyari po sa Rizal. Isang fish vendor ang bigla daw hong pinagbabaril. Patay. Report mula kay RH30, Eric Dastas. Eric. Roray, dito na-rebel nga sa ospital ang isang fish vendor makaraang pagbabarilin sa sitio Tanag, Talipapa, Barangay San Isidro, Rodriguez, Rizal. Ipinagbigay alam ng barangay official sa Rodriguez Police Station ang naturang insidente kung saan agad tinungo ni Police Lieutenant Jerry Cordero kasama kanyang investigator sa naturang lugar. Ayon sa initial na investigasyon ng mga otoridad, galing Lubaliches Fishport ang biktima na kung saan ay pababa na ito ng kanyang sasakyan upang ibaba naman ang kanyang pinamiling isda at nang bigla na lamang sumulpot ang suspect na armado ng hindi pa matukoy na kalibre ng baril at walang sabi-sabing pinagbabaril ang biktima na nakilalang si alias Dodong, 45 anyos, natubong Masbate. Blanco pa mga otoridad sa motibo sa pamamaslang sa naturang biktima habang patuloy na gumugulong ang investigasyon. Ito si Eric Testas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang Jordanian national na hinihinalang may kaugnayan sa Bondi Beach terror attack, arestado sa Zamboanga del Sur. Ibalita mo yan, RH number 19, June Dimakuta. Parin June. June, ikaw na, June. June Dimakutak. Standby, June. Samantala naman, 7.8 milyong pisong halaga daw po ng tanim na marijuana abay winasak daw po sa Tinglayan, Kalinga.
Report mula kay RH41, Lakay Romy Gonzales. Lakay Romy. Higit sa 7.8 milyong piso ang laga ng tanim na marijuana ang winasak ng mga otoridad sa Tinglayan, Kalinga. Nagpatupad ng 3 araw na marijuana eradication operation na tinaguriang Oplandano na mga operatiba ng PDEA Cordillera, Kalinga Provincial Police Office, PNP Drug Enforcement Group Special Action Force, 1503rd Mobile Company, Regional Mobile Force Battalion, Tinglay Municipal Police Station at Provincial Intelligence Unit sa ilang plantasyon na marijuana na may sukat na 2,800 metro kwadrado sa Barangay Buscalan, Tinglayan, Kalinga na nagresulta sa pagkakadiskubre ng 39,200 fully grown marijuana plants na may standard drug price na 7,840,000 pesos. Walang nahuling marijuana cultivator ang mga operating troops, subalit patuloy ang pakikipag-ugnayan ng mga otoridad sa lokal na gobyerno para maimbestigahan ang may-ari ng lupa at makilala ang cultivator. Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balikan natin si June Dimakutak. Parang June? Yes, Lakay, isang Jordanian national ang matagumpay na natunton ang lokasyon dito sa Mindanao. Ang naaresto ng pinagsanib pwersa ng Bureau of Immigration, PNP, 102nd Infantry Igsoon Brigade at mga 53rd Infantry Battalion under JTF Sampelan sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Ang suspect na kinilalang isang Muhammad Ode Saleh Ode, 65 years old, subject ng Bureau of Immigration, Order Number 080, dahil sa pagiging overstaying nito sa bansa, nakakuha ng temporary residence visa noong 2023 at naglaps ang visa nitong March 2025. Nadiskubre ring walang mga kaukulang papeles ang negosyong establishment na tinatatakbo nito sa Pagadian City. Sa isinagawang security review ng iba pang records ng suspect sa magitan ng ibang partner security channels sa Joint Task Force Sampelan, lumalabas sa initial investigation na hinihinalang may kaugnayan si Ude sa December 2025 terrorist attack sa Bondi Beach, Sydney, Australia. Nakipag-ugnayan na rin ng Philippine authorities sa national and international security partners para sa nagpapatuloy na isinasagawang investigasyon laban sa suspect. Mula sa makulimlim na panahon sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, June. Samantala naman, 800,000 pisong halaga daw po ng shabu na kumpiska sa Lucena, jeepney driver na aresto. Report mula kay RH33, Benjan Jokia. Benji. Arestado ng Lucena City Police ang jeepney driver sa kasong pagtutulak ng illegal drugs matapos magkaroon ng drug bypass operation ang mga tauhan ni Police Colonel Ryan Hernandez sa panulukan ng Purok sa Santol 1, Barangay Crossing, Lucena City. Sa report ng pulisya na recover ng mga otoridad ang 7 peraso na hinihinalang shabu at nagkakahalaga ito ng humigit kumulang sa 800,000 pesos. Batay sa street value, kabilang sa na-recover ang 500 piso bill na ginamit bilang drug bypass money at ngayon ay pasamantalang nakakulong sa Lucena Lock-up Jail ang nasabing drug suspect at kakaharapin nito ang kasong paglabag sa Republic Act 9165. Ito si Benjan Chuke nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Delivery rider arestado sa bypass. Mahig halos sa 40,000 pisong halaga ng shabu nasamsam sa Pangasinan. RH number 38, Freddy Fajardo. Freddy. Nasa kustodiya ngayon ng Kalasyaw Municipal Police Station ng isang 40 anyos na lalaki, street level individual, parcel delivery rider at residente ng Barangay San Miguel, Kalasyaw matapos itong masakoti sa bypass operation ng PNP. Sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Quintin Casabar Jr., alas 2:30 ng madaling araw kanina nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Team gamit ang marked money, isang nagkunyaring buyer at nakabili ng 2 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu at agad itong inaresto. Nakumpiska sa akusado ang marked money at ang illegal na drogang nasamsam dito ay tumitimbang ng 5.52 grams at may street drug price na 37,536 pesos. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng suspect. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, started nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Freddy Fajardo. Rapido, hataw, balita. Standby mga balita mula po sa Bataan.
sa Northern Samar at maging sa Tacloban. Pilipinas ang oras alas 2:45. Ang Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused,
It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Rapido, hataw, balita. Hoy, Sir Els Bartolome, magandang hapon sa iyo. Aba, kadwa na kano dida Derek Bartolome kan Alan Duay. Agpadang balikbayan daw. Nakasakay daw sila sa kotse ni Apo Els Bartolome. Bay safe travels ano po. Well, papanami Apo. Kani dating PNP chief Nick Bartolome. Ayan. Oras mga kaibigan sa buong Pilipinas, 6 minutes bago sumapit ang alas 3 ng hapon. Balik po tayo sa ating mga balita. Top 2 most wanted sa kasong rape sa Central Luzon at 2 most wanted sa Bataan na aresto. Go ahead sa iyo report, Danny Kumilang. Danny. Sa pinaigting na kampanya laban sa mga wanted na individual, matagumpay na naaresto nitong Marso 1 at 2, 2026 ng Bataan Police Provincial Office sa pamumuno ni Marte Salvador ang top 2 most wanted person sa Central Luzon na naharap sa 6 na bilang ng kasong rape at siya ring top 1 sa Bataan. Isinagawa ang manhunt operation ng pinagsanib na pwersa ng Abukay Municipal Police Station sa Barangay Salyan, Abukay, Bataan. Naaresto rin ng Pilar Municipal Police Station ang top 8 most wanted person sa lalawigan para sa 2 bilang ng frustrated homicide sa Barangay Santa Rosa, Pilar. Samantalang nadakip ng Samal Municipal Police Station ang top 6 most wanted person sa Bataan para sa kasong statutory rape sa Barangay Tabing Ilog, Samal. Danny Kumilang, RS37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Philippine Army sa Northern Samar handa makipagtulungan sa pulisya sa kaso ng pagpatay ng sundalo sa isang lady engineer. RH number 34, Jane Bantayan. Jane. Handang makipagtulungan ng pamunuan ng 83rd Infantry Brigade Philippine Army sa PNP sa investigasyon ng pagpatay sa isang lady engineer na si Engineer Karen Corosino del Valle na empleyado ng DPWH 1st District Engineering Office Northern Samar na binaril ng dating kinakasama na isang active EFP member ng Catbalogan City sa Samar. Ito ang sinabi mismo ni General Pangatungan, Commander ng 83rd Infantry Pacemaker Brigade sa inilabas nitong pahayag. Kinundinahan na nasabing unit ang pamamaril ng nasabing sundalo na si Jerome Tejero, affiliated personnel na naging dahilan ng pagkamatay ng biktima at pagkasugat ng kapatid nito. Binigyan din ng opisyal na hindi itutolerate ang kriminal na aktibidad sa kanilang unit. Nangako ang opisyal na palalakasin pa nila ang kanilang koordinasyon sa mga concerned units at mananatiling ipapatupad ang transparency at accountability sa buong proseso. Nagpaabot ng pakikiramay ang pamunuan sa naiwang pamilya ng biktima. Matatandaan kahapon binalal sa tapat ng Department of Justice ang nasabing lady engineer ng mismong dating kinakasama nito na sundalo habang papunta sana sa nasabing opisina ng Department of Justice para sa isang hearing ng kasong isinampa nito na vowsy laban sa nasabing suspect. Sa ulang tama ng biktima at ito ay dead on the spot. Natamaan ng balang kapatid nito na kasama na nasabing biktima doon sa lugar na kasalukuyang ginagamot ngayon sa ospital. Nagpahayag rin ng pagkukundina ang local government units Katarman sa nasabing pagpatay. Ikinabahala ito ng LGU na nagdulot ng takot sa mga bata kung saan naganap ang krimen malapit rin sa isang paaralang sa elementary ng nasabing lugar. Inatasan rin ni Katarman Mayor Dayano Sales ang PNP na agad kumilos nang mapanagot ang nasusable sa nasabing krimen. Umapila ang mayor ng Katarman na itigil muna ang posting o sharing ng mga litrato ng biktima sa nasabing insidente bilang paggalang sa naiwang pamilya. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Jane Bantayan. Mga kabataang, nabubuntis na itala sa Tacloban. Ating alamin sa report ni Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Isang 12 anyos na lagita ang maagang nagbuntis sa syudad ng Tacloban. Ito ang sinabi ni Jemima Keisha Dalore, ang Population Program Worker ng Tacloban City Population Office. Ayon kay Dalore, simula taong 2024 hanggang ngayon, may 392 na kababaihan na sa murang edad na nagbuntis. Dahil dito may mga intervention sinasagawa ng lungsod, ang information dissemination sa pakignayan sa mga barangay para hindi pa madagdagan ang mga kaso. Isa sa mga rason ang maaga pagbubuntis ng mga dalagita, ang curiosity ng mga bata sa social media, gender-based violence, sexual abuse ng masama pa dito dahil sa loob pa ng kanilang pamilya ang may kagagawan ang incestuous rape kaya nagbuntis ang isang dalaga. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si Arstatito Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Rapido, hataw, balita. Metro Manila ngayon. At sa Metro Manila ngayon, papasukin natin si Kyle Bullas. Kyle! Lakay Romel, asahan na ang pagbagal ng daloy ng trapiko sa ilang kalsada sa Quezon City. Dahil yan sa isinasagawang rotomilling at paglalatag ng asfalto ng DPWH sa Aurora Boulevard eastbound mula EDSA Cubao hanggang Araneta Avenue at sa Araya Street mula naman sa Aurora Boulevard hanggang EDSA. Isinasagawa ang pagkukumpani tuwing alas 11 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga at inaasahang matatapos ang proyekto sa March 31. Sa iba pa natin mga balita sa pulaman ng water interruption ng ilang bahagi ng South Triangle sa Quezon City. Dahil ito sa step testing na isasagawa ng Manila Water sa nabanggit na lugar. Mag-uumpisa ito mamayang alas 10 ng gabi at matatapos naman bukas ng 4 ng umaga. Para naman sa ating ulat panahon, wala tayong binabati ang sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Samantala sa forecast naman ng Pag-asa, posibleng pumalo sa 36 degrees Celsius ang heat index dito sa Metro Manila. At ayon sa Pag-asa, ang nasabing temperatura ay nasa kategorya na ng extreme caution. Ibig sabihin, posible nang maranasan ng heat cramp at heat exhaustion kapag ikaw ay patuloy na nakabilad sa ilalim ng
matinding sikat ng araw. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Kyle Bulya sa Leader 8. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat Kyle Bulya sa iyong Metro Manila ngayon. Rapido, hataw, balita. Salamat po sa matumutok po sa ating balitaan sa Rapido Hataw Balita. Thank you, Miss Elena Pitt. Maraming salamat, Don Carlos. Sa ating mga classmates sa Bicol University, sina Joyce Rose, Mike Narisa, at maging sa PL Muntinlupa. Ha? Pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa. Ayan. Sina Jim and Jen. Sa buong pesa ng DZRH News Team, inyo po mga lingkod, mga kaibigan, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas, ang oras, alas 3:01.